Isang mapagpalang umaga. Good morning to one sa lahat na inaabot ng YT channel na ito. Magandang umaga. Have a good day with the Lord. I pray that God will always be there for you. God will always supply all your needs according to His riches and glory. Then God will protect you. Then God will always feel the love of God to you, into your family. May the Lord bless your home, bless your family too, and bless us all, Kawaiti Channel, at sa lahat ng nanonood nito. So ito yung pang-pitong araw natin, or 7th day na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sa unang araw natin dati na yung John 3:16, na for God so loved the world that He gave His only one begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sa second day natin ay ito yung Matthew chapter 6 verse 33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As yung third day natin, ito yung Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Come to me, all heavily laden and weary, and I will give you rest of your soul." So, yun yung panawagan natin, Panginoon. And the fourth day natin ay yung sa Philippians chapter 4 verse 6, that do not anxious about anything, but in everything by prayer and invitation present your request to God. Ito yung isang Diyos na i-present natin yung mga pangailangan natin sa Diyos. Huwag tayong mabahala and huwag tayong matakot o ano yung mga problema natin, i-present natin lagi sa ating Panginoon. At sa fifth day natin ay yung tayo nanalangin ng Our Father. Ito yung naging guide para tayo matutong manalangin. Ano yung naging guide natin, yung Our Father, that Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Ito yung 50, and our 6th day is yung sa Hebrews chapter 9 verses 27, why we need salvation. Dahil minsan lamang po itinakda ng tao ay mamamatay, after that judgment na, so napakahalaga na kailangan natin ng kaligtasan, dahil tayo ay harap kay taning, harap tayo sa kamatayan, at doon ay judgment na kung saan tayo papunta, sa langit o sa impyerno. So napakabuti ng Diyos na patuloy nang ipinaparanas ang pag-ibig niya sa atin. At ang ating 7th day sa 7th day na ating verse ay sa Matthew chapter 8 verse 32. Sa Matthew chapter 8 verse 32. Babasahin ko lamang sa NIV version. Ito na po ang Matthew chapter 8 verse 32. Mali. Sa John chapter 8 verse 32. Sa John, hindi Matthew. Ito kasing rules ko nakahalo sa Matthew kagad. Sa John chapter 8 verse 32, ang sabi niya po doon, if you know, then you will know the truth, and the truth will set us you free. Yun yung pagkasabi po doon, na malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So doon po sa aklat ng John. Bubukat ito na, just sa John 8:32. Basahin ko lamang ulit. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus,
kami, O Diyos, ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapalinis ng iyong banal mong dugo. Sa oras po ito, linisin mo po kami, Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat naming nagawang kasalanan. Ito man po, Diyos, sinadya namin o hindi, O Diyos, patawarin mo kami, O Diyos, at linisin ng iyong banal mong dugo, at patuloy ko nga, O Diyos, na maghari sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa kapatawaran na iginawan mo sa amin, sa lahat na nakikinig nito, sa lahat na nanonood nito sa YT channel na ito, Diyos. Abutin mo, Panginoon, ang yung masaganang pagpapala na mumula sa kalangitan. Ano man po, Panginoon, yung mga special prayer nila o mga prayer nila sa kanilang buhay, ang mga pangailangan nila, O Diyos. Lord, abutin mo nga po ito, Diyos, at sagutin mo ito, Panginoon. At patuloy kong panalangin na patuloy kang maghari sa kanilang buhay at sa kanilang buong pamilya. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng source of income nila, Panginoon, para, O Diyos, patuloy pa, O Diyos, na labago. Even the Panginoon, ang buong pamilya nila, the bonding of kanilang pamilya ay patuloy mo pa, O Diyos, na i-band para, O Diyos, yung love ay patuloy, O Diyos, na maghari sa kanilang sambahayanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa aming pag-aaralan na sa John 8:32, as you said in your words, that if we know the truth and the truth will set us free, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy mo kami, O Diyos, gabayan, ingatan, buksan ang aming mga spiritual na mata, Panginoon, para makita namin ang katotohanan. Holy Spirit, the teacher, turuan mo po kami. At habang pinag-uusapan po namin ito, Diyos, ikaw yung magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan para maunawaan namin palalo ang iyong salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka at pinapasalamatan sa ngalan namin, Panginoon Jesus. Amen. So, sa ating pagbulay-bulay sa oras po ito ay mula sa aklat ng John chapter 8, verse 32. Babasahin ko lamang ulit sa NIV version. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So ito yung nais ng Diyos na malaman natin ang katotohanan. Kung basahin ko lamang sa John 8:31 before yung 32, ang sabi sa John 8:31, to the Jews who had believed him, Jesus said, ito ang sabi ng ating Panginoon Jesus, if you hold to my teaching, you are really my disciple. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi niya, kung pinanghahawakan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga katuruan ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo ay totoong disipulo. Tayo ay totoong alagad ng Diyos. No? Tayo yung totoong disciple ng Diyos na tagasunod niya. At doon natin malalaman ang katotohanan, na ang katotohanan ang patunay na magpapalaya din sa atin. So, purihan ang salita ng Diyos. No? So, kung alam natin yung katotohanan, at paano naman natin malalaman ang katotohanan kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Sakit. Nababasa natin ang lahat ng message ng cellphone natin. Pero ang salita ng Diyos, nagbabasa ba po tayo, mga kapatid? But thank God, unti-unti natin basahin, Even I am not saying na perfect pa ako, Mayroon pa rin talaga na that time that kung pagod ka, nakakaranas ka ng kapaguran, hindi ka talaga nakakapagbasa, but napaka-importante na tayo magbasa ng salita ng Diyos dahil sinabi po sa Joshua chapter 1 verse 7, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 7, meditate 8 day and night the law of God, the word of God. So, and sabi niya doon, meditate 8 day and night, and carefully follow the word of God, and then you will be successful and be prosperous. Ito sa Joshua chapter 1 verse 7. Kaya napaka-importante na malaman natin ang katotohanan, At kung alam na natin ang katotohanan, kaya ang sabi ng ating Panginoon sa John 1:12, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No what comes unto the Father except our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, siya yung katotohanan. So yung katotohanan na yun, ang ating Panginoon si Kristo. Kaya napaka-importante na malaman natin ang kanyang salita para tayo maging tunay na alagad ng ating Panginoon si Kristo. Para tayo maging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Napaka-importante po, So tayo po
sa alam ko po na sa bawat marami pang tayong hindi nakikita na totoo, nakapirig pa rin nating mga mata. Kaya nais ng Diyos matanggal yung pagkapiring natin at tayo makalaya sa anumang bagay na kinahuhumalingan natin. Minsan nahuhumaling tayo sa mga bagay na kung ano yung inuuna kasi natin sa buhay natin na maliban sa Diyos, o siya yung lagi na lang yung inuuna mo sa iyong buhay, siya yung inuudulo mo lagi sa buhay, diyan ka nagiging alipin, diyan ka nakakulong sa mga bagay na yan, Kaya napaka-importante na malaman natin ang katotohanan para tayo palayain ng Diyos, dahil ang katotohanan din ang magpapalaya sa atin. Kaya in-encourage ko kayo mga kapatid na magbasa ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga po doon, the Bible is the basic information before living on earth. So napaka-importante ito na yung mga impormasyon na malaman natin, kung mula nung primary tayo, nagbabasa tayo ng mga books, so hanggang sa ngayon siguro may edad na tayo, may kaisipan na tayo. Why is that the time to give it time to read the Word of God, para malaman natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po doon, faith is come from the hearing and hearing the Word of God. Kaya patuloy tayong makinig sa salita ng Diyos para yung faith natin ay lumago, So patuloy kong panalangin na tanggalin ng Diyos ang bawat piring, sa ating mga mata, para makita natin ang katotohanan. Kasi I do believe sa atin meron pa rin tayo yung mga attitude o mga bagay na alam naman natin mali, minsan nagagawa pa rin natin. This is the one that God wants us to pray, para tayo makalaya. Minsan sa tradisyon, nakatali na lang tayo sa tradisyon. That one God will break it. Minsan sa boyfriend natin o girlfriend natin, sa asawa natin, ginagawa na natin parang Diyos na natin sa buhay. Yung pala niluloko na tayo minsan hindi pa natin nakikita, kahit na harap-harapan na tayong pinagluloko, mahal na mahal pa rin natin minsan. So God wants us to see the truth, makita natin ang katotohanan. Kaya patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos, dahil hindi natin try to observe kung habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, inoobserbahan mo rin yung sa kapaligiran mo, marami kang makikita that you can see the word, marami kang mapapansin. But always pray, pag-guide ka lagi kapag nagbasa. Minsan kasi may nagsabi sa akin, bro, nagbabasa naman ako, wala akong naiintindihan, wala naman akong always be pray to be guided, para i-guide tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral, para maunawaan natin. Hindi naman sa pag binasa mo na una, pangalawa, pangatlo, maintindihan mo na, no. God gives you a different na revelation sa bawat salita niya. Mayroon iba-ibang pagkaunawa sa bawat taong nagbabasa nito. At napaka-importante na makilala natin ang Diyos sa ating buhay, dahil siya yung totoong katotohanan, siya yung tunay na truth. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father except through our Jesus Christ. Wala na pong ibang daan ang katotohanan, na siya lamang tayong daan para makapunta sa Diyos Ama. So, napakapalad natin mga kapatid sa panampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na matanggal yung piring ng ating mga mata, matanggal para lahat ng mga makita natin at patuloy tayong lumakad ng ayon sa kautusan ng Diyos sa ating buhay, para patuloy tayong makalaya sa gapos ng kasalanan, patuloy natin makita ang katotohanan, tayo ay sumunod sa nagsabing siya yung daan, ang katotohanan, at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong ibinigay ng silong ng langit na sukat ikaliligtas ng lahat kundi ang Panginoong Jesus. Wala nang ibang pangalan
na dapat pang sambahin mula sa ilalim ng lupa at sa heaven, kundi ang pangalang Jesus. So napakapalad natin that God opened our eyes and set us free. Yan sabi nga nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at bilang tagapagligtas natin, at tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya, at siya tinanggap natin na Diyos natin. You are now a new creation. Ikaw na ay bago, at the old has gone and the new has come. Yung luma na makasalanan natin, yung luma na ang dumi-dumi na, kumbaga sa basahan, sa damit, ang tagal-tagal na laging nagagamit, syempre nakukupas, naging luma na, madumi na. Ngayon nung hugasan mo, ganun pa rin, pero nung inano ng ating Panginoong Jesus, tayo na ay isang bago nilalang, a new creation sa Kanyang harapan. Pagamat yung yung kasalanan, punong-puno ka ng kasalanan, pero ang tingin niya sa iyo ba sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay puting-puti na, ikaw ay yung isa ng blameless sa Kanyang harapan. Kaya napakapalad natin na mayroon tayong Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, So this is the one truth, na isang katotohanan na nangyari sa buong kasaysayan, na minsan pa itinubos tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. So patuloy nating alamin ang katotohanan, kaya I encourage you na magbasa din po kayo ng Bible, siguro sa lahat ng mga text messages sa ating cellphone ay nababasa na natin. Lahat mga dyaryo minsan nababasa na natin. Ang lahat ng mga bagay na dami na nating nababasa, pero ang salita ng Diyos, nagbigay ba tayo ng oras para basahin ito? Napaka-importante po, kapatid, na basahin din natin ang salita ng Diyos. May mensahe lagi sa iyo ang Diyos kung patuloy tayo magbasa. Kung wala kayong Bible, pwede na ngayong i-upload. Kung ang yung mga cellphone ay mga pwede nang i-upload ang Bible ngayon. Kung tamad kang magbasa, mayroon ng audio Bible na isalpak mo lang sa tainga mo, nakikinig ka na lang. Siya na yung nagbabasa para sa iyo at napapakinggan mo na lang. Kung ano man pong lingwahe ka mayroon ka, kung ano yung mas gusto mong lingwahe, pwede mo rin, may mapipili ka doon na lingwahe. Kaya try na makinig, magpakalalim pa tayo sa maliit na ating pananampalataya. Ito ay palalaki ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po, I always pray na tayo ay tuluyan ng makita natin ang katotohanan. Tayo ay lakihan natin ating mga mata para makita natin ang tunay na katotohanan, at ang katotohanan ay walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Sige po, tayo po'y manalangin sa gabi po ito, Diyos. Sa gabing ito, sa maga pong ito, kung saan man kayo pong dako, I do believe distance is not a problem. Kung yung panampalataya, ang yung pagmamahal, ang yung focus ay nasa Diyos, tayo lamang po ay nakakalapit. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, sa pangalan namin Panginoon Jesus, sa lahat ng nanonood, nakikinig nito, Panginoon, as you said in your words, if we know the truth will set us free. Kaya nga naman po, Panginoon, patuloy ko, Diyos, na panalangin, napakawalan mo po kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na naka-slip pa kami, Panginoon. Kung slip pa po kami sa kasalanan, Panginoon, Lord, pakawalan mo po kami, O Diyos. Kung ano yung mga bagay na pang-araw-araw namin ginagawa na mali sa inyong harapan, pakawalan mo pa kami, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, yung mga pang-araw-araw namin na nakasanayan na hindi pala kanais-nais sa inyong harapan, Lord, help us na mabago po ito, Panginoon, by glory, by little, by step, na Panginoon, kami, O Diyos, ay
maging mabago po, Panginoon. At patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang desire na kilalanin ka pa sa mas malalim at biblical na kaparanan. At patuloy mo i-urge ang bawat isa sa amin na magbasa pa ng mga salita para, O Diyos, makita ka namin, Panginoon, sa aming buhay. At napakalaking Diyos na aming sinasamba, Panginoon. Lord, patuloy ko, Diyos, na panalangin, Panginoon, ng bawat tao na nanonood nito. Iabot mo, Panginoon, ng iyong mga kamay. Kung sila, O Diyos, ay nangailangan ng kagalingan, O Diyos. Lord, pagalangin mo po sila, O Diyos. Kung mayroon pa o sila mga kapamilya, O Diyos, na nangailangan ng kagalingan, I do pray in the name of Jesus that you are the great healer today. Lord, pagalangin mo po sila, O Diyos. And I pray, Panginoon, na patuloy mo, Diyos, na pagpalain, Panginoon, ang bawat pamilya namin. Patuloy mo, Diyos, na ingatan, Panginoon. And I pray in the name of Jesus, buksan mo, O Diyos, ang durangawan ng langit at ng pagpapala mo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat source of income ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ito sa kumpanya namin, sa kumpanya na pinagtrabahuan namin, o anuman pong klase, Panginoon, ng aming pinagtrabahuan. Lord, bless mo po ito, Diyos, para, O Diyos, kami, O Diyos, mapagpala at patuloy mo kami, O Diyos, na secure, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Panginoon, at patuloy mo, O Diyos, na ingatan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa mampung dako, sa buong mundo, Diyos, kung sila man po ay nag-employer, Lord God, sila man po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang patuloy na maglibang sa nila, aliwin mo sila, O Diyos, at ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-bless. Ano man po, Panginoon, yung mga problema nila sa buhay, ikaw na, O Diyos, na ito yung umabot, Panginoon, dahil alam ko po, na ikaw yung nakakabatid kung ano po yung pangailangan nila, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo, Diyos, na pagpalain ng bawat isa, Panginoon, at patuloy namin makita ang katotohanan. Let me know the truth, and the truth will set us free, Panginoon. Lord, we thank you. We love you. This all we pray. In Jesus' name we pray. Amen. I love you, Jesus. I love you. Kaya mga ka-vloggers, thank you. Sa susunod ulit na ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, continue na samahan nyo din po. Panalangin nyo inyong kapatid para patuloy tayo magkaroon ng praise revelation na ating pag-aaralan. Kung ano yung nais nyo, pwede nyo lang mag-comment sa baba. Para mabasa, click the button. Para kung gusto nyo lagi kayong updated sa bawat ano pa natin, click the button, subscribe, and then thumbs up. That's it. God bless you all. We love you in the love of the Lord Jesus Christ.